Yun. Ay, ang lapad. Wow. Ang lapad nito. Good morning, isang maambong umaga sa ating lahat. Fishing time na naman kahit umuulan. Para sa akin ito ay magandang weather. Hindi muna tayo lumayo. Ngayon dito lang tayo sa malapit. Walking distance mula sa aming bahay ay may matatagpo ang isang sapa. Yan po ay nanggagaling pa sa ilog. Sa gawin doon nandun si kuya, oh. Ilalim lang ng tulay. So dahil malapit lang yung aking location, hindi ako nagdala ng pabiyayan. Yun yung dinadala natin para nag-uuwi tayo ng sariwang isda. Pero dahil nasa malapit nga lang, quick fishing lang, naka 1 point na po tayo. Dala ko nga pala yung aking apad na padwas. 1, 2, 3, 4. So para kung magtumal, marami tayong inaangat-angat na pamingwet. And kung makagat din, marami rin tayong iaangat na pamingwit. Ayan, kung makikita nyo doon sa isang kampong na yun, oh, may isdang nanginginain. Ayan, nilagyan ko lang ng konting tubig yung ating basket para naman sa ganun hindi siya masyadong matuyo. Kahit papaano meron pa rin siyang tubig. Yung isa nating padwas, pinainan ko ng dahon ng kangkong. So far nilalapitan, kinakagatan, pero maliliit pala yung kumakagat. Kala ko malalaki. Subukan ko sanang hulihin. Yan, kinakagat yung nilagay natin dahon ng kangkong. Medyo may nagpaparamdam na sa isa nating pamingwet, pero mukhang maliit. Lagi ko sinasabi kung malaki yung isda, mabilis lang yan. So ilang minuto niya nang tinitikman. Ang paing kasi niyan ay malaki, kalikid. Yun yung pangharang natin sa malalaking isda. Malaking isda kasi samol agad yan, takbo agad. Kapag ganyan, halos tikim-tikim lang eh. Hayaan natin, di naman yan basta mauubos. O kung may mapaparaang malaki, malay natin, tirahin ng malaki. Yan naman ang pain. Pang box office. May nagpaparamdam na naman doon sa ating big time na pamain. Tayo nala akong mga ladkad siya. Kulit ng mga maliliit na tilapia kumakain sa kangkong. Kunat to. And malaki. Kung maliit lang siya na style, hindi niya basta-basta mauubos yan. Sana malaki. Yun. Ay, ang lapad! Wow! Ang lapad nito! Wow, this is big! Ang pula-pula! Wow! Lapad, no? Ang pula, oh! Oh, see? Malaking isda. Malaking pamain para sa malaking isda. Wow! Ouch! Hindi natin kailangan dumaya at lumayo. Andito lang sila sa malapit. Andito lang sila sa paligid. Buti na lang pala nahiram yung ating service. Otherwise, hindi ako mapupunta sa lugar na to. Ow! Ibalik tayo sa pwesto. Sa inyo, pagka malaki, hindi na kailangan ng matagal na paglalaro. Ibalik natin kung saan tayo nakakuhang malaki.
Actually, itong lugar na to, feeling ko walang masyadong nagpwesto. Kami lang kasi nagpupwesto dito. Kita nyo naman, yung dati nating pinupwestoan. Ang tataas na nung mga damo. Indikasyon na yan, walang nagpupwesto sa lugar. Sabi ko, why not nga? Try ko dito. Ito pa. Kinakagat pa isa. So, true enough, tayo nakadalawang peraso na. At may nagpaparamdam pang isa. So, mukhang maliit. Kasi yan, tagal-tagal bago niya kalad ka rin kung tawagin namin yung term. Yung kanina nakita kong gumalaw, lakad na agad eh. Ito. Oh, yun. Huli din. Ay. Kung anong pula nung kanina, siyang initim naman ito. Black tilapia. Siya. Kung anong pinula-pula nung kanina. Siya naman ngayon ang itim-itim niya. Balik uli natin sa pwesto. Gilid-gilid lang ako naghahagis po. Makikita niyo. Sinisingit lang natin dyan sa mga kangkong. At hindi tayo humahagis sa malayo. Kanina naghagis na ako sa malayo. Kung saan kakagat doon tayo. Pero dahil dito may kumakagat, dito na lang tayo sa gilid-gilid. Nailubog na. Oh wow! Ay! Nakatakas! Laki nun. Lagyan natin ng second option. May napapakagat tayo gawi rito eh. Sayang nun ah. Agad-agad pa naman nilubog. Medyo maliit yung tagang nakalagay dun. Kaya yan yung sinasabi ko pag maliit yung taga. Yung tendency talaga na makatakas. Pero that's big. Kung nakita nyo yung pag bulwak ng tubig. Mamaya i-zoom natin. Para makita nyo. Pero sa pagkakaangat ko pa lang, alam ko nang malaki. Anyway, marami yan. Babalik at babalik sila. Wait lang po tayo. Okay, nakuha na natin ng timpla sa isang oras na nandito ako nag-i-spot eh. Pagka nakasayad yung aking pamingwet, hindi kinakagatan. So, yung mga naka-floater, yung mga nakaangat ng konti sa lupa, siya yung nakakahuli. So, ang ginawa natin technique, lahat na sila naka-float na. Ayan, hindi na naman tayo handa sa fishing na to. Dahil nga nahiram yung ating service. Naisipan ko na why not dito na lang. Wala akong dalang pabiyaya ng isda. Wala akong dalang merienda. Wala akong dalang sombrero, payong. O kung maulanan, maulanan. Kung mainitan, maiinitan. Ay, may nagpaparamdam na doon sa ating white. Ayan na naman po ang ambon. Tayo na lang tayo ng mga ladkad. Wala na tumpain. Napapailalim kaya medyo hihirapan tayong mag-angat. Oops! Uy! Ay! Ganda size. Good size, good size. This is good size na. Isa doon sa mga dinadayuhan natin na sabi ko dito na lang muna ako sa malapit. By the way, may bago tayong dating. Yan, may mga kamukha rin tayong mga angler. Baka sakali. Tuloy natin to kahit maulan. Nakaraan linggo puro pinak yung lakad ko, wala. Nakahuli ako ng mga roho dun. Oo, liliit. Naikot ko na lahat, Pampanga, Santa Isabel. Naisipan ko nga lang magpwesto rito. Sabi ko mukhang walang nagpupwesto dahil yung mga damo oh. Magawang gusto mo sumama. Oo ba? Madayo kami sa kuwan. Kaya lang malayuan. Ako maliliit na yung pumalit. Okay, kaladkad. Ay, liit. Kala ko pa naman malaki. Lakad na eh. Ay, lumiit na yung mga nahuhuli natin.
maliit pa rin. Wala na yung malalaki. Nakakarami na ako. Karami na siya. Karami na siya ng tanak. Kumakagat. Utangin sa kanya lang kumakagat. Pero sa totoo yan yung mga gusto kong weather. Yung ganitong malulam, medyo maambon kesa yung sobrang tirik ng araw. Anyway, humuhuli naman tayo kahit ganito lang. Dagdagan lang natin ng konti. 7 piraso ata. Okay, update tayo ng aking nahuli. Ako'y naka 2, 4, 6, 8 piraso. Ito yung pinakamalaki na pwede nating ihaw. This is good size, and the rest. Pero mga biyakin, daingin, pistonugan. Itong sulok na to, makagat, pero maraming maliliit. Maliliit. Okay na sa akin yung ganyang ambon-ambon. Kaya nating tiisin. Wag lang yung talagang lalakas. Naghagis ako ng medyo malayo. Wala nang masyadong kumakagat dito sa gilid. Ayan, kinakagatan na naman. Magilas tong sulok na to eh. Pero napakawalan ko yung isang kumagat na malaki rito. Kagat siya. Kaya lang maliliit talaga. Wala na yung mga for inihaw, yan pa naman ang pangarap kong ulam for today. Mintoan. Wala nang pain. Pagtsagaan mo yan. Wala na akong red pain eh. Puro kalikid na. Puro kalikid na yung gamit natin. Ako'y nag-uubos na lang ng pain. Pa-time-up na rin tayo and pa-pack up. Pwede na rin tong nahuli nating isda na to. So, iihaw ko yung pinakamalaki. Siyang magiging lunch ko. And the rest, piprito na lang natin. Sobrang tumal na po. Nangyayari din kasi minsan, eto kahit yung ibang mga pumunta sa akin dito kanina at nakakakwentuhan ko. Paminsan nangyayari talaga yung pag may napakawalang kang malalaking isda doon sa spot mo. Umaalis na rin yung mga natitira pang isdang kung ano mga silang nakabagak dyan. Sabihan na sa amin yun, nananangay eka. So, nung nakatakas, halos 2 yun eh. Iaangat ko na lang yun. Hindi natin nahuli dahil maliliit yung taga natin na panggilid. Yun, tinangay nila. Or, sila lang talaga yung laman netong pwesto natin na to. Yung isang malaki, 2 medyo maliit, at the rest na malalaki, na maliliit pala. Bakap na natin yung mga nauubusan ng kain. Bakap. At least sana 2 ganyan, no? Pero ito ay good size. Katatlo tayong good size. And the rest is mga daingin na. Linisin ko na po at ng atin ang maluto. Malinis na. So, ito yung ipiprito ko para sa aking mga anak. At ito naman yung iihaw ko para sa aming mag-asawa. Luto ko na nang ako na may makakain. Luto na ang ating inihaw, kinremate na tilapia. Ako lang po pala yung kakain. Nakakain na yung aking pamilya. Oh, and that's it for today's another fishing adventure, mga kananay. I'll see you guys next time. Bye-bye.